Muling kinalampag ni Malkov ang mesa. "Everyone, come back to your senses and pay attention." Sigaw nito. Lahat sila ay muling tumingin kay Malkov pero ilan lang ang umayos ng upo. As I said earlier, plano ni Mr. Lawrence na bawiin sa night bandos si Trevor. Kaya makinig kayo ng maigi sa mga sasabihin kong naging plano ni Mr. Lawrence sa pagsagip sa kanya. Isa-isang tinignan ni Malkov sa mata ang mga opisyal kung nakikinig nga ba talaga ang mga ito. Muli siyang nagpatuloy. Hindi lang Blazing Phoenix ang inatas ng Mr. Lawrence para sa importanteng misyon na to, kundi ay katulong natin ang WDK. Magiging madali ang pagsagip kay Trevor kung lahat kayo ay susunod sa anumang sasabihin ko. That's why stay focused until the meeting is over. Are we clear? Sumunod na araw ay kasama ang mahigit 500 miyembro ng White Dragonites ay naghanda na rin ang nasa mahigit 200 inatasang miyembro ng Blazing Phoenix Gang para sa gagawin nilang pagsagip kay Trevor. Kahit na walang tulong ng kanilang pamilya, mabilis na nalaman ni Zeus ang lokasyon ng Night Bandos sa pamamagitan ng intel ng White Dragonites. Kasalukuyang hindi pa rin nakakaalis sa Luzon ng mga ito, kaya minabuti ni Zeus na isagawa ang kanilang plano ng mas maaga upang maging madali ang pagsagip nila kay Trevor. Paniguradong mahihirapan sila kapag nakabalik na mga ito sa Mindanao. Ayon sa intel ng kanilang gang, ay eksaktong nasa Mount Makiling sa probinsya ng Laguna ngayon ang Night Bandos at doon nagpalipas ng magdamag. Ang ipinagtataka ni Zeus ay simula tanghali pa sila kahapon naroon. May oras pa sila upang bumiyahe ng mas malayo upang madali silang makabalik sa Mindanao. Isa pa ay pinagtataka niya rin kung bakit doon nila naisipang huminto. Ayon kay Malkov ay nasa mahigit 300 gang members ng Night Bandos ang nasa kanyang tansya nitong pumunta sa kampo ng BPG kahapon upang kunin si Trevor at may mga dala silang armas. Kabilang na sa kanila ang leader nilang si Razid. Wala ni anuman silang pwedeng masilungan doon sa Mount Makiling kung sakaling bumuhos ang napakalakas na ulan. Na ayon sa pananaliksik ni Zeus, ay anumang oras ngayon ay bubuhos ang ulan doon. Mahihirapan din silang tahakin ng gubat at lalong mahihirapan lang silang makaalis kung sakaling ipinasundan agad sila ni Zeus sa White Dragonites. Anong meron doon? May kampo rin ba sila roon mismo sa Mount Makiling para maisipan nilang magpalipas ng gabi doon? Anong status ng Night Bandos? Kumikilos na ba sila? Tanong ni Zeus kay Leon. Tulad ng kahapon ay nandun pa rin sila. Walang anumang pagbabago sa kanilang posisyon. Tugon ni Leon na ikinakunot ng noon ni Zeus. Tiningnan ni Zeus ang hawak-hawak ni Leon na tablet. Sa screen nito ay makikita ang mapa ng Mount Makiling. Malapit sa pinakagitang bahagi ng bundok ay nandoon at nakahinto ang kulay pulang tuldok. Indikasyon lang na nandoon si Trevor. Natrack ng intel ng kanilang gang ang lokasyon ni Trevor sa pamamagitan ng dala nitong cellphone. Iyon din ang pinagbabasehan nilang lokasyon ng Night Bandos ngayon. Izinom ni Zeus ang screen ng tablet. Napansin niyang hindi gumagalaw ang tuldok. Ganito rin ba ito kagabi? Tanong niya. Umiling-iling si Leon. Huling nagbago ang posisyon ng cellphone ni Trevor ay kani-kanina lang. 2 oras ang nakakalipas. Wala ring balita ang ilang miyembro ng Intel na nagbabantay ngayon sa bawat paanan ng bundok kung nakaalis na nga ba ang Night Bandos doon. Ibig sabihin lang ay nandun pa rin sila hanggang ngayon. Nakahinga ng maluwag si Zeus bago muling isinandal ang sarili. Kasalukuyan silang sakay ng kotse ni Malkov. Nasa backseat siya, nakaupo katabi si Leon, habang nasa passenger seat naman si Malkov. Ipinagmamaneho iyon ni Sylvia, ang war chief ng WDK, na isa sa kasama kahapon ni Leon nang pumunta sila sa naganap na pagpupulong sa kampo ng BPG. Nasa unahan nila ang 15 bus na may kapasidad na 50 katao bawat isa. Sakay nito lahat ng pinagsamang BPG at WDK members. Patungo sila ngayon sa Laguna. Bawat madadaanan nila ay nagtataka at napapanganga dahil sa tila malaparada ng bus ang kanilang nasasaksihan. Mas lalo silang namangha nang makilala ang logo ng bawat bus.
Hindi ba't mga bus yan ng Crew Transit? May mangha sa tono na tanong ng lalaking sakay ng isang kotseng kanilang nadaanan. Oo nga no, sa pagkakaalam ko ay mayayaman lang ang mga nakakasakay dyan. Sambit naman ng katabi nitong babae. Lahat ng bus na iyon ay pag-aari ng Crew Transit, isa sa nangungunang bus company sa Pilipinas, na isa lang din sa pag-aaring kumpanya ng pamilya Lawrence. Nagseserbisyo lang ang Crew Transit sa mayayamang pamilya. Halimbawa na lang kung babiyahe sila ng maramihan. Kadalasan ay ginagamit din ng mga pribadong paaralan ng kanilang serbisyo para sa mga ginaganap na field trip o ano pa mga school activities na kinakailangan ng transportasyon. Nalaman ni Zeus mula kay Sigmund kahapon ang tawagan niya ito na merong bus company na pagmamayari ang kanilang pamilya. Kaya naman ay pinakiusapan niya itong hihiram muna siya ng 15 bus na kanilang gagamitin. Nalaman niya rin na meron pa silang ibang kumpanya na nagseserbisyo ng iba pang uri ng transportasyon, katulad na lang halimbawa ng airline at iba pa. Maging serbisyong sasakyang pandagat ay meron din sila. Pero syempre ay portion lang yon ng napakaraming kumpanya ng pamilya Lawrence sa iba't ibang bahagi ng mundo. 3 oras lang ang iginugol nila upang marating ang syudad ng Los Baños. Dahil sa makitid ng kalsada papasok sa mismong bungad ng Mount Makiling at hindi pa yon sementado, ay iniwan nila ang kanilang mga sasakyan sa BSP Monument. Nag-iwan din sila ng ilang magbabantay roon bago tuluyang nilakad ang patungong paanan ng bundok. Hindi sila gaano nagdala ng maraming gamit. Sapat na pagkain lang at maiinom ang nakalagay sa kanilang backpack. May kasama rin silang medical team unit na mula sa White Dragon Night sakali mang may mangyaring peligro o aksidente na hindi nila inaasahan. Kung pagmamasdan sila ay para silang bulutong ng hikers. Bagay na ikinatawa ni Malkov dahil nasa bandang hulihan sila kasama sina Zeus. Anong nakakatawa? Magkasalubong ang kilay na tanong ni Sylvia sa kanya na siyang kasabay niyang maglakad. May hawak itong patpat na hindi maunawaan ni Malkov kung para saan ito gagamitin. Oh, nothing. Mabilis na nagtikom si Malkov ng bibig at pinauna itong maglakad sa kanya. Wala pa rin bang pagbabago sa posisyon ni Trevor? Tanong ni Zeus kay Leon. Kakagalaw lang ng cellphone ni Trevor mahigit 1 oras ang nakakalipas. Ayon sa mga intel ay wala rin daw kahinahinalang bumaba ng bundok sa nakalipas na 3 oras. Tugon ni Leon. Narating nila ang paanan ng Mount Makiling. Nadatnan pa nila doon ng 2 mangangaso na kasalukuyan nagsisibak ng kahoy. Napakunot ang noon ni Zeus nang tangwa ng mga ito ni Leon at marahang tumango rin ang mga ito pabalik. Kabilang sila sa Intelligence Informative Squad, Mr. Lawrence. Paliwanag agad nito nang mapansin ang pagtataka sa mukha ni Zeus. Napatango-tango na lang si Zeus. Katulad ng naging plano ni Zeus ay aakyatin nila ang bundok hanggang sa marating nila ang lokasyon ng night bandos ng magkakaagwat-agwat at grupo sa grupo. Kaya simula sa paanan ng bundok ay naggrupo-grupo na sila. Bawat grupo ay kinabibilangan ng 3 katao at bawat grupo ay magkakaagwat ng 10 metrong layo sa bawat isa habang tinatahak ang paakyat ng bundok. Nang sa ganon, ay masasakop nila ang mahigit 2 kilometrong layo na kanilang daraanan. Bawat isa sa kada grupo ay may dala ring radyo na para makausap nila ang bawat isa ng mas malinaw. Kasama ni Zeus ang 2 lower rank official ng BPG na sina Joanna at Zeo. Siya mismo ang pumili na isama niya sa kanyang grupo, si Zeo, dahil sa gusto niyang alamin pa ang pagkatao nito. Kung tama nga ba ang kanyang hinuhat tungkol sa tunay nitong pagkakakilanlan. Samantalang si Joanna naman ay nagpusang loob na sumama sa kanila. Hindi na nito binigyan pa ng tsansa si Zeus na makapili ng iba. Sa kanyang hudyat ay nagsimula silang akyatin ng bundok. Saglit na huminto muna si Zeus sa paglalakad at tumanaw sa may itim na kalangitan. Pagkatapos ay tumanaw sa loob ng gubat na halos madilim din. Anumang minuto ay parang babagsak ang malakas na ulan,
Pero hindi nila alintana yon. Kahit nakampante siya sa kanyang naging plano, pakiramdam niya ay parang may kulang pa rin na hindi niya napaghandaan. Ano itong kakaibang nararamdaman niya? Bakit pakiramdam niya ay may hindi magandang mangyayari sa operasyong ito? Mr. Lawrence, please check this out. The red dot is gone. Lumapit si Joanna kay Zeus at ipinakita ang screen ng hawak nitong tablet. Kahit sang banda sa mapa ng Mount Makiling, ay hindi na makita ang pulang tuldok na palatandaan ng kinaroroonan ni Trevor. Ibig sabihin lang nito ay sinira ng Night Bandos ang cellphone ni Trevor. Ganon din na nangyari sa ibang grupo na may dalang tablet, kaya kanya-kanya silang report kay Zeus sa pamamagitan ng radyo. Malamang na meron silang lookout sa may paanan ng bundok. Biglang wika ni Zeo na kasalukuyang nakaupo sa maliit na bato. Napataas lang ang kilay ni Zeus. Ganon din ang nasa isip niya. Hindi kaya yung mga mama na nadaanan natin kanina? Namimilog na matang sambit naman ni Joanna. Tiningnan lang ito ni Zeus na may blankong ekspresyon sa muka. Dahil ang tanging mga mamang nadaanan nila ay mga intel ng WDK. That's impossible. Hindi pagsang-ayon ni Zeo sa sinabi ni Joanna. Napanguso naman agad si Joanna. Bakit naman? Dahil ba sa mukha lang talaga silang mangangaso? Hindi mo pa alam na pwede silang mag-disguise? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Agad na putol ni Zeo kay Joanna. Napansin kong ibabang bahagi ng tattoo ng isa sa kanila. Natatakpan yun ng manggas ng suot itong damit kaya hindi ko kita ang buong tattoo. Pero kahaling tulad yun ng ibabang bahagi ng tattoo ni Leon, kaya sigurado ko, mga intel sila ng White Dragonites. Ilang beses napakurap-kurap si Zeus dahil sa sinabi ni Zeo. Kahit siya ay hindi niya napansin ang bagay na yun. O naunahan lang siguro siya ni Leon. Dahil kung hindi sinabi ni Leon ang tungkol sa pagkakakilanlan ng dalawang mangangaso kanina, ay kinilatis niya rin siguro ang mga ito. Pero kahit na malaman nga ni Zeo na mga miyembro sila ng White Dragonites, imposible namang malaman ito na mga intel sila ng gang. Ngumiti lang si Zeus kay Joanna at marahang tumango. Makikita naman ang pagkamangha sa mata ni Joanna na binalingan ng tingin si Zeo. Wow, Zeo! May tinatago ka palang talento ah. Your observation skills are excellent. Kahit pala papano, may silbi ka rin sa gang officials. Pabirong sambit nito na aakbayan pa sana ang nakaupong si Zeo, pero mabilis na yumuko ito para ilagan yon. Don't you dare to touch me. Malamig na wika nito pagkatapos ay tumayo at nagpatiunan ng maglakad. Saglit na natigilan si Joanna bago tumingin kay Zeus. Anong problema nun? Tanong nito. Hindi ito pinansin ni Zeus, sa halip ay pinagmasdan niya na lang ang papalayong si Zeo. Ano ba talaga ang tunay na pagkakakilanlan ng taong ito? Dahil sa si Joanna ang may dala ng radyo, ay ito nagsilbing tagapagsalita para kay Zeus. Inutusan ito ni Zeus na sabihin sa lahat na ituloy lang nila ang pag-akyat ng bundok hanggang sa marating ang lugar kung saan naglaho ang pulang tuldok. Pinasabihan din ni Zeus kay Joanna si Leon. Nasabihan siya kaagad kapag may napansin na kakaiba ang mga intel na nagbabantay sa paanan ng bundok. Pakiramdam ni Joanna ay kanang kamay siya ni Zeus ng mga oras na iyon, na walang ibang ginawa kundi ang magdadaldal ng magdadaldal habang nakabuntot lang kay Zeus. Kahit ano-ano ang pinagkukwento nito. Paminsan-minsan ay kumakanta rin ito, kaya rinding-rindi na rito si Zeus. Maging ang dalawang grupo sa magkabilang panig ni na Zeus, ay dinig na dinig din ang ingay ni Joanna. Joanna, baka manuno ka ah. Sigaw ng isang gang member na nasa kaliwa ni na Zeus. Isa rin ito sa gang official ng BPG. Nagsitawanan ng dalawa nitong kasama. Sinaman lang ito ng tingin ni Joanna. Si Zeo naman ay nanatili lang ang distansya nito sa kanila, na tila alam na ang pupuntahan nito sa kabila ng masukal na kapaligiran, kaya sinusundan lang ito ni Zeus. Hula ni Zeus ay sinaulado nito ang mapa ng sumilip ito kanina sa hawak na tablet ni Joanna. Pagkatapos ng mahigit isang oras pa na paglalakad, ay narating din ni Zeus sa wakas ang lugar kung saan nawala ang pulang tuldok sa mapa sa kanilang mga tablet. Natagpuan din nila ang durug-durug na cellphone ni Trevor.
Sa lugar na ito mismo nanatili ang tuldok simula kahapon. Ang ipinagtataka ni Zeus ay wala namang kabahay-bahay rito o anumang uri na pwedeng masilungan. Imposible ring makatulog sila rito sa gabi dahil paniguradong pagpepiyasan sila ng mga lamok. Anong balita? Tanong ni Zeus kay Leon na kakarating lang. Tumulong ito sa pagsisiyasat ng buong lugar. Negative. Walang senyales na may namalagi rito ng buong magdamag. Tugon ni Leon. Hindi nagbago ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Zeus simula pa kanina nang dumating sila rito. Muli niyang iginala ang kanyang paningin. Kahit na masukal lang kinaroroonan nila ngayon, ay patag ang lugar na iyon. Wala siyang nakitang anumang kahinahinala sa paligid. Parang normal na, kasukalan lang yon. Sa dami ng taong pumunta rito, kung dito man nga nagpalipas ng gabi ang night bandos, posibleng may maiiwan silang kalat o ano pa mang makapagsasabing may mga tao ngang nanatili rito ng halos isang araw. Kakakumpirma lang din niya sa mga intel 5 minuto nakakalipas kung may mga bumababa ng bundok, pero wala rin silang napansin. Saan nagpunta mga ito kung ganon? Wala nang ibang maaaring mapuntahan pa mga ito bukod sa kabilang dako ng bundok upang maiwasan sila. Pero imposibleng hindi mamataan ng mga ito ng ilang intel na naka-assign doon upang magbantay. Inaasahan na ni Zeus na maari silang matunugan ng night bandos, kaya inutusan niya si Leon na magtalaga ng magbabantay na intel sa kabilang dako ng bundok. Sa puntong yon, ay bumuhos ang malakas na ulan na kanina pang nagbabadyang bumagsak. Ang madilim na gubat ay mas dumilim pa kahit na nasa kalagitnaan pa lang ang araw dahil sa kapal ng maitim na kaulapan. Sinabayan niyon ang pagsasalita ng babae sa radyo na kasalukuyang inilalagay sana ni Joanna sa kanyang bag upang hindi ito mabasa. "Guys, we found something. Everyone, come quick!" Sambit ni Sheila na siyang nasa radyo. Pinuntahan ni Zeus ang lugar na sinabi ni Sheila na kung saan may natagpuan ng kanilang grupo na hindi kalakihang kuweba. Nadatna nila roon ang nagkukumpulang gang members sa labas. "Mr. Lawrence, I think that this cave is entrance or a gateway to a more secluded cavern beneath the mountain. May iba't ibang shoe prints kami nakita sa may bukana ng kuweba papasok sa loob kaya malakas ang kutob namin diyan nagpunta ang night bandos kasama si Trevor upang magtago." Paliwanag ni Sylvia. Napatas ang isang kilay ni Zeus. Lumapit siya sa bukana upang suriin ang mga yon. Pero tumaas din agad ang isa niya pang kilay na makita si Zeo roon habang nakayuko ito. Walang bakas ng sapatos si Trevor. Malamang na, patibong lang ang mga bakas na to. Partikular na pasigaw na sambit ni Zeo kay Zeus pero rinig yun ang lahat ng nakapalibot doong gang members. Lahat sila ay napatingin kay Zeo na kanina pang nandun at sinusuri pala ang mga bakas ng sapatos. "What the hell are you talking about? Sa dami ng bakas ng sapatos na yan ay nagawa mo talagang alamin kung nandyan ba o wala ang bakas ng sapatos si Trevor? May saltik ka ba sa utak para gawin ang bagay na yon?" Pasigaw na panunuya ni Dylan. Nagtawanan ng ibang gang members ng BPG dahil sa sinabi nito. Kung kasama lang nila ngayon si Warren ay siguradong mas malala pang matatanggap ni Zeo na pangungutya mula sa dalawa. Sino ba naman kasi ang magtsatsagang isa-isahin ng mga bakas ng sapatos na yon para lang alamin kung kanino ang naroon? Bukod pa rito, ay patong-patong pa ang mga yon. Malabong malaman nino man kung nandun nga ba ang kay Trevor o wala. Naunawaan ko ang punto ni Dylan. Sino mag-aaksaya ng oras para gawin ang bagay na yan? That's absolutely ridiculous. Hindi mo rin masasabi kung kay Trevor nga ba sapatos na makikita mong bakas kung sakaling may makita ka man dahil maaring may kapareho siyang sapatos. Ani naman ni Cleo na kahit papano ay may punto. Sumang-ayon kay Cleo ang ilang miyembro ng dalawang gang. Posible nga ang sinabi nito. Kung titignang maigi, ang mga magkakahalong bakas ng sapatos ay napaka-imposibleng malaman kung alin doon ang kay Trevor at pwede ngang may kahaling tulad ng sapatos si Trevor sa sinumang miyembro ng Night Bandos. Kaya bakit pa may mag-aabalang magsayang ng oras upang suriin ang mga yon gaya ng ginawa ni Zeo?
Sumasangayon ako sa sinabi ni Zeo. Naniniwala rin akong patibong lang ng night bando sa mga bakas ng sapatos na yan. Si Zeus yun. Lumapit siya sa kinaroroonan ni Zeo at tinignan din ang mga bakas ng sapatos. Una sa lahat ay isang anak mayaman si Trevor. Isang branded na mamahaling leather shoes ang suot niya. At naniniwala akong wala ni isa man sa night bandos ang nakasuot ng ganong klaseng sapatos. Kaya imposible ring may kapareha sa sapatos si Trevor sa sino man sa kanila. Paliwanag ni Zeus. Naalala pa ni Zeus kung anong klase ng sapatos ang suot ni Trevor nang dumalo ito ng pagdiriwang sa mansyon ng mga pamilya Alanis. Marahil ay nakita rin ni Zeo na iyon ang suot-suot nito habang nakakulong ito sa dog farm. Sigurado rin si Zeus na napansin ni Zeo pati ang mga kasuotan ng mga miyembro ng night bandos nang umatake ito sa kampo ng BPG kahapon. Iyon ang dahilan kaya kampante si Zeo na suriin ang mga bakas ng sapatos na naroon na siya na sanang dapat gagawin ni Zeus pero naunahan na siya nito. Paano kung nakapaalang pala si Trevor? O hindi kaya ay pasan-pasan siya ng mga tumangay sa kanya kaya wala siyang bakas ng sapatos papasok sa kwebang yan? Sapat na tanong ng isang miyembro ng BPG. Posible yun pero malabong gawin yun ng night bandos kay Trevor, lalo na kung nagmamadali sila. Hindi sila mag-aabalang pasanin si Trevor o tanggalan ito ng sapin sa paa kung ang pakay lang ng pagpunta nila rito ay para magtago dahil makakabagal lang yan sa kanila. Tugon na paliwanag ni Zeus.